Mahabagin naming Diyos, narito po kami nagtipon sa inyong harapan upang magpatuloy sa aming buhay Kristiyano bilang iyong mga anak na tinubos at sinelyohan ng iyong banal na dugo. Kahit marami pa po kaming kulang sa aming buhay Kristiyano, subalit salamat sa iyong dakilang pag-ibig, palagi niyo po kaming iniingatan, tinutulungan. Salamat din po sa inyong salita. Sa araw na ito, natitipon kami sa inyong harapan, mag-aaral ng salita ng Diyos upang lumago kami sa pagkakilala sa inyo. Idinadalangin din po namin sa inyo ang lahat ng mga naapektuhan po ng bagyo, ang aming mga brothers and sisters, mga ministers maging sa Bicol Region, sa buong bansa, sa mga natamaan ng kalamidad. Alam po namin, Panginoon, na ang tanging pag-asa nila ay sa inyo. Kaya kami po ay dumudulog sa inyo na nawa po ay maging matatag sila at malagpasan yung ganitong kahirapan, ganitong kalamidad. Kaya kami naman po sa araw na ito, bigyan niyo po kami ng puso na nakakaunawa ng inyong salita upang maunawaan namin kung ano po ang inyong kalooban at plano. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami sa araw na ito. Pakilagay din po ninyo ang salita sa bibig ng inyong lingkod. Hayaan niyo po na ang Espiritu ng Diyos ay magturo sa aming kalagitnaan. Kung may mga karumihan kami, kulang sa amin, pakilinis niyo po kami upang malaya ang salita ng Diyos ay dumating sa aming mga puso. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, kung may Bible po kayo, buksan po ninyo sa Mateo, chapter 24, verse 37 hanggang 39. Inilagay ko po yung slide, yung verse dito sa slide. Ito po. Sa screen. Okay? Babasahin natin ng sabay-sabay. Actually, may nagawa na ako, may napili na akong text, kaya lang gusto kong i-address ano ba yung mensahe na nakikita natin sa ating panahon, bakit marami tayong nakikitang kalamidad, ano ba yung gustong iparating na mensahe ng Diyos, di ba? So, kaya dito, basahin po muna natin, Mateo chapter 24, verse 37 hanggang 39. Okay, basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sabagkat kung paano sa mga araw na yon, bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at pinangay silang lahat, ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Okay? Ito po ang salita ng Diyos. So dito, binanggit dito ni Jesus Christ yung history sa lumang tipan, sa panahon ni Noe. Tama po? Ginamit niyang illustration sa panahon ni Noe. Sabi po dito, kung paano sa mga araw ni Noe. Kilala natin yung kwento ni Noe. Tama po? Maraming nakakaalam sa kwento ni Noe, pero hindi siya istoryang pambata. Okay? Yung history ni Noe ay may mensahe kung bakit nangyari sa panahon ni Noe. Tapos, sinabi ni Jesus kung paano sa mga araw ni Noe. Diba? Sa verse 38, sabi niya, sapagkat kung paano sa mga araw na yon, bago bumaha. Tama po? Sila'y kumakain, umiinom, nag-aasawa, pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Alam niyo po, yung problema dito, ito po. Okay? Hindi nila nalalaman. Hanggang sa dumating ang baha, tinangay silang lahat. Gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Okay? Kaya yung topic natin ngayon ay maging handa sa pagdating ng anak ng tao. Sino ba yung anak ng tao dito? Siyempre, kilala natin si Jesus. Tama po? Alam ng mga Kristiyano na si Jesus Christ umalis, umakyat sa langit, at sinabi niya, muli siyang babalik. Pero sinabi niya yung mga signs, kung ano yung palatandaan na maaari na siyang dumating. Di ba? Kaya sabi dito ni
Jesus kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao, yung pagbabalik ng anak ng tao. Ginamit dito, sabi niya, paano sa mga araw bago bumaha. Okay? Sila'y kumakain, umiinom, nag-aasawa, pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha. Tinangay silang lahat, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Okay? Bago ako pumunta sa message, may ipapakita muna ako sa inyong video. Okay? Panoorin natin sandali. Okay. Sino ang nagdudusa pag ginawa sa ating kalikasan? Sino? Yung manihila. Kay daming tanong, walang sagot, sinasasaktan, di alam ang dahilan, nakabibinging bulong, natatakot, di maintindihan, sugat ang puso at isipan. Mananglig na hindi maligaw sa dilim. May isang sagot sa dalangin. Huwag kang matakot, huwag mabahala kung bumuhos ang ulan. Ano mang pagsubok may dahilan. Minsan walang kasagutan. Sa gitna ng mundo, pangako niya'y di kaiiwanan. Ilang ulit na kami ang napatunayan. Ililigtas ka niya. Akala niya may mamamatay ako. Ililigtas ka niya. Minsan nawawalan ng loob, susuko niya. Tila nakalimutan na hindi siya nang iiwan sa ingin ng mundo. Ang pangako niya'y Minsan na iniisip ko, naawa ko sa mga tao. Di ba? Kumbaga, sinasabi ng Biblia na may dalawang klase ng tao sa mundo bago dumating si Jesus Christ. Isang tao na nakakaalam at naghahanda sa pagdating ng ating Panginoon at isang tao na hindi nila nalalaman na ang Panginoon ay malapit na rin dumating. Tama po? Ang pala sila, sabi, yung mga taong hindi nila alam, ang pinagkakabalahan nila bago bumaha, sabi po, kumakain, umiinom, nag-aasawa, pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. This is the same scenario and history. Sa ating panahon, yung mga tao, ganyan yung ginagawa. Hindi nila namamalayan, di ba? Actually, nung dumadaan yung bagyo, nagtatanong ako sa Panginoon, ano ba ang gustong iparating ng Panginoon sa ganitong senaryo? Kasi kung titignan mo yung buong bansa ay devastated, di ba? Yung mga inipon ng mga tao, pinag-ipunan ng matagal na panahon, makikita nila inaagos, nawawasak yung bahay na itinayo sa marami, pinagbuhusan ng dugot pawis, di ba? Yung isip nila, nandito lang sa sanlibutan ito, kung paano magiging magandang buhay, maayos. Pero, hindi naman po masama yun. Ang problema lang, hindi nila na-realize na ang mundong ito ay hindi na talaga papunta sa maayos, papunta na sa pagkawasa. Okay. Kaya sabi po, sa panahon ni Noe, may mga taong ganun din. Sabi, bago dumating yung baha, busy rin sila, nagsasaya sila. Pero
meron ding mga tao sa panahon ni Noe na nananatili na alam nila, paparating na yung judgment ng Diyos. Si Noe, naghanda si Noe kasama ng kanyang pamilya. Kaya bakit ito yung mensahe ng Panginoon? Sabi po dito, bago dumating ang baha. Kaya yung topic natin, maging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Okay? Sabi, sapagkat kung paano sa mga araw na yon, bago bumaha, sila'y kumakain, umiinom, nag-aasawa, pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Sabi po, hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha. Actually, bisita ako ng maraming beses sa Bicol, no? Sa Naga, sa Pili, Kamsur. Naikot ko yung area na yan. No? Wala sa isipan ng tao na mismo yung city ng Naga ay lulubog sa tubig. Maging yung terminal, madalas kami doon sa terminal na yon ng Naga. Okay? Kaya yung tubig doon sa terminal ay umabot, lagpas doon sa gulong ng mga bus, di ba? Halos lumampas sa tao yung tubig. Kaya maraming nagsasabi na it is impossible. Bakit nangyari ito? Hindi pa ito nangyari dito. Tama po? Yung mga bagay na hindi nangyari noong unang panahon ay nangyayari sa ating panahon. Di ba? Pero ano ba yung nais ng Diyos? Bakit pinapakita ito sa atin? Okay? Actually, sa panahon ni Noe, bago dumating ang baha, sinabi, si Noe ay nangaral ng salita ng Diyos. Sabi po, kung paano ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman, iniligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran, kasama ng 7 iba pa. Noong ang daigdig ng masamang tao ay dinalhan ng baha. Actually, pag tinignan mo yung history in the Old Testament, merong purpose kung bakit may flood. Tama po? Pero sa kabila ng may purpose yun, sabi po, si Noe ay tinawag ng Diyos para ipangaral yung kaligtasan, yung katwiran ng Diyos. Kahit nagsabi ang Diyos na huhukuman yung mundo sa pamamagitan ng tubig, subalit may mga tao na nakakaalam sa panahon ni Noe na hindi sila makakasama sapagkat may pananampalataya sila sa Diyos. Katulad ng family ni Noe. Okay? Kaya sabi po, why God sent the flood in times of Noe? Tignan natin yung reference, yung context, ano ngayon yung reference in the Old Testament. Bakit ba? Bakit ba may flood? Okay? Una, sa Genesis chapter 6 verse 5, the purpose is, sabi po, nakita ng Panginoon na napakasama ng tao sa lupa. Ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nalungkot ang Panginoon ng kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Sabi po dito, may nakita ang Panginoon. Tama po? From Adam hanggang kay Noe, walang tinatawag na book of the law. Pero merong conscience ang tao para ma-determine yung good and evil. Tama po? Pero sa kabila ng meron silang conscience, sabi ng Diyos, iniwan ng tao yung conscience nila. Kaya nga ibinigay yung ulo. Tama po? So dito, nakita ng Panginoon ang kalagayan ng tao. Iniwan nila yung Diyos. Tumalikod sila sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, napakasama ng tao sa lupa. Yung kanilang pag-iisip, yung kanilang puso ay lumisan sa paniniwala sa Diyos. Yung panahon ni Noe. Bagamat ganon, may nananatili pa rin naniniwala sa Diyos. Si Noe at ang kanyang sambahayan. Kaya yung layunin, yung purpose, sabi niya, nakita ng Diyos, ito yung kalagayan ng tao. Kaya sabi, nalungkot ang Panginoon ng kanyang nilalang ang tao sa lupa. Nalumpay siya. Bakit po? Sapagkat yung kalagayan ng tao, iniwan yung tamang pananampalataya. Kaya sabi niya dito, kaya sinabi ng Panginoon, ano yung conclusion ng Diyos? Sabi niya, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Sabi ng Panginoon, nung nakita niya ganito yung kalagayan, sabi niya, ito yung kanyang conclusion.
Tama po? Bakit po? Sapagkat sabi niya, naging masama yung mga tao. Iniwan nila yung Diyos. Iniwan nila yung pananampalataya nila sa Diyos. Di ba? Alam niyo po, ang Naga, sikat na sikat ang Peña Francia po dyan, Peña Francia. Isa sa mga history ng Pilipinas, ang Bicol region ay isa sa mga unang nilandingan ng mga Spanish na mga naglalakbay. Okay? Yung Cebu, tapos Bicol, kaya matindi yung idolatry. Tama po? Kaya sabi po dito, nung nakita ng Diyos, gano'n ang kalagayan ng tao, sabi niya, hindi pulin yung tao. Okay? Pero, kahit gano'n yung plano ng Diyos, sabi ng Panginoon, si Noe ay representante ng mga born again sa ating panahon, nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Hindi sa paningin ng tao. Si Noe, kanyang sambayan, nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Diyos. Di ba? Kayo po, nakatagpo na kayo ng biyaya sa paningin ng Diyos. Di ba? Tayo, nakatagpo na tayo ng biyaya sa paningin ng Diyos. Ano man ang gawin ng Diyos sa mundong ito, makakapasok tayo sa bagong langit at lupa na ipinapangako ng Diyos. Di ba? Pero, siyempre, yung puso ng mga Kristiyano, hindi tayo nag-iisip na yan kasi ganun sila. Yan, ganito sila. Kasi baka sa atin mangyari yung ganung bagay. Ayaw ng Diyos na tayo ay magkaroon ng ganung kaisipan sa kanila. Dapat meron tayong pusong nakahabag, manalangin, kung may magagawa, tumulong. Yun yung puso ng Diyos, yung puso ng Kristiyano, di ba? Kaya sabi dito ng Panginoon, lilipulin ko ang tao. Actually, this is a verse ng conclusion, also yung pinaka-end ng history ng tao ay dahil sa kasamaan. Tama po? Pero, bagamat ganon, si Noe, si Noe nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 6 verse 17, ako'y magpapadagsa ng baha, ng tubig, sa ibabaw ng lupa, upang lipulin ang lahat ng laman na may hininga ng buhay sa ilalim ng langit. Ang lahat ay nasa lupa ay mamamatay. So, hindi po yung kalamidad ay accident. Tama po? Sinabi dito ng Panginoon, ako. Tama po? Hindi, yung bagyo, hindi accident pumunta dito sa Pilipinas. Hindi accident gumawa ng ganito katinding history. Tama po? Dahil in the Old Testament, sabi ng Bible, si Jesus o ang Diyos, ako'y magpapadagsa ng baha. So, ibig sabihin nito ay ang Diyos. Tama po? This is God. Hindi po dahil climate change, hindi po dahil ganon. This is God's plan. Kaya baka isipin ng tao, kasi climate change ngayon, hindi po. In the Old Testament, sabi doon, ang Diyos, siya ang nagpadala ng baha ng tubig. Hindi po yung dahil climate change. Ibig sabihin ng Diyos, may intervention sa situation ng tao. Anong mensahe ng Diyos? Bakit niya inahayaan to? Tama po? Dapat makita yung purpose, di ba? Kasi hindi lang tayo gagawa para sa ating physical na aspeto. Kailangan din natin gumawa para sa spiritual nating pangangailangan o tungkulin. Kaya sabi doon, sapagkat pagkaraan ng 7 araw, ang Diyos na naman ang may control sa panahon. Sabi niya, magpapaulan ako sa ibabaw ng lupa. Siya ang nag-declare, okay, 7 days pa more. This is a grace period sa panahon nila. Binigyan sila ng grace period for 7 days. Pagkaraan ng 7 araw. Diba? Pero sabi niya, ang ulan, hanggang kailan itinakda ng Diyos? 40 araw at 40 gabi. Ang Diyos din ang nag-declare. Sabi ng Panginoon, okay, magpapaulan ako sa ibabaw ng lupa. 40 araw at 40 gabi. And Lord, pwede ba 10 days lang? Pwede ba wag 40 araw at 40 gabi? At pwede ba araw lang, wag ng gabi? Kasi pag gabi, mas mahirap mag-survive, di ba?
Hindi natin na mababago kung ano yung sinabi ng Panginoon. That is God's plan and God's decision. 40 araw, hindi pwedeng hindi mangyari. Tama po? Siguro kung yung ulan, ngayon ang ulan ay sabi ng mga sa pag-asa, 3 months na ulan yung ipinagsak, pang 3 months na ulan. Tama po? Pang 3 months na ulan, pero alam natin, biblically, sinabi ng Bible, hindi na mawawasak ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig, but partially, ginagamit ng Diyos yung tubig para sometimes sa judgment. Okay? Yan sabi dito, 40 araw at 40 gabi. Sabi niya, aking pupuksayin ng lahat ng may buhay na aking nilikha sa balat ng lupa. Lahat ng nandito sa talatang ito ay laging ang sentro ay ang Diyos. Aking pupuksayin ng lahat ng may buhay, aking nilikha sa balat ng lupa. Ito yung pag-aari ng Diyos na ang tao ay walang magagawa. Actually, pag tinignan ko yung mga tao habang nakatingin sila sa kanilang mga ipinundar, umiiyak sila, wala silang magawa. Kaya ba nilang pigilan? Alam niyo sa Laurel, nambula yung daanan, sarado. Lagi kaming nadaan dyan. Sa Laurel, pababa, ang daming bahay, ang daming sasakyan, nakabalandra. Siyempre, yung mga bagay na yun ay pinagpaguran, pinagpawisan, di ba? Ng mga tao. Yung bahay, unti-unting na dalulubog, pag tinitigan mo, siyempre, kung wala kang pananampalataya sa Diyos, hopeless ka. Wala kang magawa, di ba? Kaya, pag tinitingnan ko, naawa ko sa mga tao. Kaya nga sabi ko, sana dumating ang panahon, payamanin tayo ng Diyos para mapuntahan lahat ng mga taong ito at mapangaralan ng Biblia. Tama po? Walang pag-asa sa mundong ito. Magtayo man tayo, pero iiwanan at mawawasak din. Kaya, mahirap yung tignan yung mga tao dahil ikaw, ligtas ka na, alam mo, tama yung direction mo sa Diyos, pero hindi ka pwede magsabi kasi ang sasama nila di ba? Hindi mo pwedeng sabihin yun. Kasi sabi ng Bible, kapag yung mga tao yan ay gano'n ang sasabihin mo, ang Diyos mismo ay magagalit sa iyo. Kasi may layunin yung Diyos kung bakit niya hinahayaan mangyari yung mga bagay na ganito. Kaya sabi, ang bawat may hininga ng buhay sa kanilang ilong na nasa lupang tuyo ay namatay. Namatay ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa. Tao, hayop ang mga gumagapang mga ibon sa impapawid. Sila'y nalipol sa lupa. Pero tanging si Noe at ang mga kasama niya sa daong ang nalabi. Kaya kahit ganun yung nangyari sa lumang tipan, hinatulan ng Diyos yung mundo globally, lumubog yung buong mundo sa tubig. Pero sabi, mayroong may mga taong tumanggap ng biyaya galing sa Diyos. Tama po? Siyempre, meron ding mga Noe sa ating panahon, hindi ba? May mga Noe sa ating panahon. Kung ligtas kayo, kayo yung Noe. Nakatanggap tayo ng biyaya mula sa Diyos. Kahit ang mundong ito ay wawasakin ng Diyos, yung mga tao hindi ligtas ay mapupunta sa walang hanggang kapahamakan, subalit yung mga ligtas ay papasok sa bagong langit at lupa na inihanda ng Diyos. Kaya kung titignan mo, yung nangyayari sa ating panahon, hindi kayang kontrolin ng sinasabi ng gobyerno. Meron tayong mga flood project na flood control, di ba? Kasasabi pa lang ng presidente, ilang bilyon. So pagkaraan ng ilang buwan, ayan na. Asaan na yung flood control na inihanda, di ba? Walang silbi sa paningin ng Diyos yung ginagawa ng tao. Hindi kayang hadlangan yung ginagawa ng Diyos sa mga proyekto ng tao. Kahit ano pang tibay ng flood control mo, di ba? Kahit gaano kalaking pera ang inubos mo, actually, hindi lang naman sa Pilipinas, katatapos lang sa Florida, yung hurricane, di ba? Nawasak din. Ganyan din, tubig din, pumasok. Yung mundo, pag tinignan mo ay papunta na saan? Pagkawasak. Di ba? Kaya sabi ko, bagamat sinira ng Panginoon yung panahon na yon,
Pero meron siyang tipan sa tao. Sabi niya, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo, hindi ko nalilipulin ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng tubig, ng baha. Hindi na magkakaroon pa ng bahang magwawasak ng lupa. Although sinabi ito ng Diyos, but partially, sa ating panahon, yung baha ay ginagamit para unti-unting mawasak. Hindi katulad sa panahon ni Noe na yung buong mundo ay nagsubmerge sa ilalim ng tubig, nawasak yung lahat. Pero ngayon hindi. Kaya sabi dito, kahit nakikita natin ito, hindi lahat mawawasak. Bagamat may masisira ng baha o katulad itong Nasugbo, o ito, mataas itong lugar na ito. Tama po? Pero kung kasama yan, baka ito, lulubog ito. Tignan natin kung bakit nangyayari yung ganitong bagay. Ano yung layunin at purpose ng Diyos? Kasi sabi ni Jesus, yung mga tao, hindi nila namamalayan yung pagdating ng baha. Sila kumakain, umiinom, di ba? Nag-asawa, pinag-asawa. Ini-ignore nila yung panawagan ng Diyos. Kaya yung, di ba, yung ating Bible seminar tungkol sa salvation, eternal life. Pag nag-imbita ka, halos walang pumupunta tungkol sa kaligtasan. Pag nag-imbita ka ng Bible seminar, halos ang mga tao, wala silang interest. Alam nyo, pag nabuhay ka ng 70 years old sa mundong ito, kung hindi ako nagkakamali, 25,500 days ka lang mabubuhay sa mundong ito. Kung hindi ako nagkakamali. Kasi kinukumpute ko, tinignan ko sa Bible, ipaalam mo sa akin, Panginoon, ang aking buhay. 25,500 days. Compare sa eternity, sa eternal life, na gustong ibigay ng Diyos, ang tao may interest lang sa 70-80 na buhay, pero pagdating sa eternal life, eternity, wala po silang interest. Di ba? Kaya sabi ng Bible, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Wala po silang interest doon. Ang interest lang nila para sa 70 to 80 na sinasabi ng Awit chapter 19 verse 2. Kaya, ang isip ng tao, wala po doon sa pang-eternal purpose. Nandito lang. Pero computin mo yung buhay kung ilan lang. Diba? Kung mabubuhay ka ng 70 years old, 25,500 days, ay kung 50 years old ka na lang, konti na lang. So, hindi na pag-iisipan ng tao yung mga bagay na yan. Hindi nila na paghahandaan. Busy kasi sila dito. Kaya sabi ni Noe, sabi ng Bible, sabi ni Jesus, hindi nila namalayan yung pagdating ng baha. Ganon din yung panahon natin, hindi nila namamalayan yung pagdating ni Jesus Christ, yung second coming. Diba? Kaya sabi, ang aming Diyos ay dumarating, hindi siya tatahimik. Nasa harapan niya ang apoy na tumutupok at malakas na bagyo sa kanyang palibot. Yung Diyos. Tama po? Actually, nung ako po ay nasa Cantuanes, yung malakas na bagyo, nung dumating yung Rolly, na-experience, mabibingi ka sa hangin, mabibingi ka. At makikinig yung katawan mo pag nakikita mo yung sobrang very powerful wind na sumisira lahat ng bagay. Yung tubig tumataas mula sa lupa. Kaya sabi ng Bible, sino ang makakatayo sa harapan ng Diyos? Hindi ba? Minsan hinahamak ng tao yung salita ng Diyos. Ayaw nilang pansinin. Ayaw nilang bigyan ito ng pansin. Di ba? Sabi mo, punta ka naman sa Bible seminar namin, pasensya na. Ang daming dahilan. Di ba? Pero alam nyo, yung buhay na walang hanggan, ay napahalaga. Okay? Nasabi, sapagkat ako'y dinudurog niya sa pamamagitan ng isang bagyo. Si Job, sabi niya, sapagkat ako'y dinudurog niya sa pamamagitan ng isang bagyo. Pinarami ang aking mga sugat ng walang kadahilanan. Tuloy, dito, pananampalataya ni Job, binagyo. Tama po? Kaya, yung mundong ito, binabagyo din sa ating panahon. Di ba? Nakita niyo ba yung balita na may possibility na si Catherine? Si Christine. Si Christine. Mukhang may naiwan. Parang gustong bumalik. At may kinatagpo doon sa dagat. Si Leon. Tama po?
Alam nagsama pa, di ba? Panalangin natin na sana makapagpahinga ang tao, kanilang isip, di ba, ang kanilang katawan. Kasi pag pumasok na naman sila, bicol na naman, hindi pa nakakatayo, logbook na naman. Tama po? Kaya, ipanalangin natin na maawa ang Diyos sa Pilipinas. Sabi rito, yung bagyo. Sa Isaiah chapter 30, verse 30, sabi po, at iparirinig ng Panginoon ang kanyang maluwalhating tinig, ipapakita ang bumababang dagok ng kanyang bisig, sa matiting galit at liyab ng tumutupok na apoy, na may bugso ng ulan at bagyo at granizo. Sometimes, yung ganitong bagay, dinidisplay ng Diyos yung kanyang anger sa takot, di ba? Ayaw mong natakot sa akin, di ba? Malakas yung loob ng tao sumalungat sa Diyos. O Diyos, ayaw naming sumunod sa iyo, di ba? Kaya yung mga tao, hindi nila naiisip na wala kang magagawa sa Diyos. Pag tumayo ka sa harapan ng Diyos, wala kang magagawa. Kung humarap ka sa mga kalamidad na ganito, bagyong malalakas sa mga lindol, wala kang magagawa sa harapan ng Diyos, di ba? Actually, kausap ko nga yung sama kong pastor, sabi niya, ang kasunod naman ito, malilindol. Kasi yung ilalim ng lupa ay humihina dahil sa tubig. Tama po? Nagkakaroon ng mga kawang, siyempre gagalaw yung ilalim. Yan yung nangyayari unti-unti. Siyempre, pagkatapos nito, pagkatapos ng kalamidad, alam niyo kung ano ang kasunod? Famine. Walang mabiling pagkain sa Naga dahil hindi naman makapasok yung mga supply dahil nasira yung lahat ng mga daanan. Kahit may pera ka pang bili, wala ka namang mabibili. Tama po? Kaya minsan nagkakaroon ng mga looting, hindi ba? Pinapasok yung mga grocery dahil sa gutom na ng tao. Maaari magkaroon ng mga ganong senaryo. Kaya sabi po, sabihin mo sa kanila na nagtatapal ng abog na yan ay babagsak, magkakaroon ng malakas na ulan, malalaking granizo ang babagsak, at isang unos na hangin ang darating. Diba? Sabihin mo sa kanila. Yan yung mensahe ng Diyos, di ba? Hanapin nila yung Diyos. Magkaroon sila ng puso, lumapit sa Diyos. Tama po? Natakot sa Panginoon. Kaya yung mga born again na naligtas, alam nila yon sa Panginoon, di ba? Alam natin na malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya tayo, naghahanda rin tayo spiritually, di ba? Inisip din natin kung dumating ba ang Panginoon, ano kaya ang ating gagawin? Paano tayo? Ready naman yung mga Kristiyano, mga laging nakikinig, nag-aaral ng Biblia. Gising naman sila. Sabi ni Paul, huwag kayong matutulog. Dapat gising kayo. Tama po? Siyempre, walang eksaktong araw kung kailan. Walang eksaktong buwan o oras. Pero, based on the sign na binanggit ni Jesus sa Matthew chapter 24, ito, inisa-isa ni Jesus yung mga signs o palatandaan ng kanyang pagdating. Kasi nung dumating si Jesus, nung unang ipinanganak siya, hindi pa nakasulat sa Biblia, kundi sinabi, pagtingin nila doon sa tala, nakaturo yung liwanag sa sabsaban, so na-interpret nila, isinilang na yung Mesiyas, tama po? Pero ngayon, hindi na po ganon. Nakasulat sa Biblia, yung mga palatandaan kung maaari nang bumalik ang Panginoon. So, isa yan sa ipinapakita ng Diyos. Sabi, kaya ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ako'y magpaparating ng unos na hangin dahil sa aking galit. Magkakaroon ng bugso ng ulan dahil sa aking pagkagalit. Okay? Sometimes, ganun yung Diyos ay pag-ibig at yung Diyos ay hukom. Tama po, this is the attributes of God. Ang Diyos ay pag-ibig. Tayo, nung naligtas, pinatawag tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, dumanak ang dugo ni Kristo, tinubos tayo, nilinis tayo sa lahat ng ating karumihan, at tayo ay pinatawad once and for all. Tama po? From past to the future. Bakit po nagpatawad ang Diyos? Because God is love.
Paano naman yung mga taong ayaw kilalanin yung salita ng Diyos? Eh sabi ng Biblia, God is judge. Someday, siya ay magiging samot. Actually, yung mensahe na nakikita natin para sa mga born-again believer ay maghanda. Tama po? Gumawa para sa Panginoon, maghanda para sa mga kayamanan sa langit. Mensahe sa mga hindi ligtas, abay lumapit sa Panginoon, manumbalik sa Diyos, magsisi at sumampalataya sa Ebanghelyo. Iwanan yung kanilang mga pamumuhay na hindi tama. Tama po? So sa atin, alam natin, yung pag-display, sabi nito, ipinapakita ng Diyos yung kanyang galit, sabi sa unos, sa bugso ng ulan, ano? Alam mo, sa bubong, pinapalo yung bubong di ba? Hello, nandyan po. Pinapalo yung bubong, di ba? Pinapalo ng hangin kasama yung ulan. Pinapalo. Kaya makinig kayo sa pag malakas ang hangin at ulan, ang lakas ng ingay ng yero, di ba? Pinapalo ng hangin. Ginigising yung mga tulog. Hindi ka makakatulog. Ako, hindi ako nakatulog. Ilang gabi, sakit ng ulo. Siyempre, alam natin, ang tanong, ano ang gusto ng Diyos? Di ba? Sa totoo lang, hindi ako makagawa ng sermon dahil walang kuryente sa amin, ilang araw na. So, madilim, hindi ako makagawa. Naubos yung load ng laptop ko na charge, ay sinacharge ko yung cellphone. Hindi na ako makagawa. Eh, sabi ko, paano to? Balisang-balisa ako. Hindi, Sabado na, di pa ako nakakagawa ng sermon. Eh, 2 sermon dapat. Isa sa Manila, isa dito. Kaya, buti nagkailaw dito. Nagkaroon ng power dito. So, tumawid ako dito. So, kaya, meron na ako nagawa, pero habang nagbabasa ako, ibinigay ng Diyos yung talata na Mateo, chapter 24. Pag-isipan mo mabuti kung bakit may ganitong bagay. Ano ang reference nito sa Biblia, yung nangyayari sa ating panahon. Panigurado na lahat ng bagay na ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Okay? Walang accident dyan. Okay? Kaya sabi nito, minsan ang Diyos ganito, nagpapakita siya ng ganitong character o attitude, character, na hindi na-recognize ng tao. E sabi, bumagsak ang ulan, dumating ang baha, umiip ang mga hangin, hinampas ang bahay na yon, at yun ay bumagsak. Napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. Kaya yung ulan, yung tubig, sometimes ginagamit ng Diyos bilang bilang judgment. Ano po? Pero sa atin, bilang mga ligtas, ano ba yung nais ng Diyos ipaunawa sa atin? At sa mga tao hindi ligtas? Dapat meron tayong spiritual realization. Panginoon, ano ba yung priority? Ano ba yung gusto mong gagawin ko? Yun yung panalangin natin, ano ba yung nais mo? Kasi, siyempre, yung ating eternity, yung ating buhay na walang hanggan ay secure. Tama po, secure. Whatever happened, ano man ang sitwasyon mangyari, secure yung salvation for eternity. Kung mawasak ang mundong ito, yung salvation ko, secure. Sabi ng Bible, gagawa ang Diyos ng bagong langit at lupa, so doon ako pupunta. Secure yung salvation natin. Hindi nawawala yung pagiging anak. But syempre, yung mga relatives, family, husband, anak, o mga minamahal sa buhay ng mga kapatid na hindi paligtas. Tama po? Yan yung inaalala natin. Kaya sabi, ikaw ay dadalawin ng Panginoon ng mga hukbo na may kulog, may lindol, malaking ingay ng ipo-ipo, bagyo at ng liyaw, tumutupok ng apoy. Actually, ang Israel, dumanas din sila sa ganon. Binigyan sila ng warning ng Diyos. Pag hindi kayo nanumbalik sa akin, ito ang darating sa inyo. Yan ang panawagan ng Diyos. Sa Isaiah chapter 29, sabi ng Panginoon, pag hindi kayo bumalik sa akin, ipapadala ko sa inyo ito. Yan sabi po dito, may kulog, may lindol. Tama po? Malalaking ingay. Buhawi, di ba? Yung hurricane. Hurricane, di ba? Yung mga ipo-ipo. Minsan dumarating ito. Tama po? Kaya panawagan ng Diyos sa bansang Israel, manumbalik sila. Ganun din naman sa mga Gentiles nation, manumbalik sa Diyos. Tama po? Nasabi, aking inilalagay ang liwanag at nililikha ko ang kadiliman.
Ako'y gumagawa ng kaginhawaan at lumilikha ako ng kapahamakan. Sino po siya? Sabi niya, ako ang Panginoon. Sabi ng Bible, sabi po ng Panginoon, aking, dito, binanggit dito, ilang beses sinabi niya yung karakter. Ito ang Diyos, aking inilagay ang liwanag. Ito ang Diyos, nilikha ko ang kadiliman. Ito ang Diyos, ako'y gumagawa ng kaginhawaan. Ito na naman ang Diyos. Ako ang kapahamakan ng kapahamakan. Ako ang Panginoon. Tama po? Siya lahat. Tama po? O, yung liwanag at dilim, ang Diyos ang naglagay. Tama? Walang ginawa ang tao. Tama po? Wala tayong ginawa. Lahat ng ginawa ng Diyos, tayo ay nagbenepisyo. Pero yung problema ng tao, hindi marunong matakot magbalik sa Diyos. Diba? Sometimes yung mga bagay, ginagamit nila para lumaganap pa yung kasalanan. Tama po? Lalo na yung mga kabataan ngayon, kung hindi kayo naaralan ng Biblia, ay nagpa-prosper kayo sa kasalanan, hindi sa katuwiran ng Diyos. Tama po? Mga kabataan, walang takot sa Diyos. Hindi natatakot gumawa ng ano yan. Pag hindi mo naturuan ang salita ng Diyos, hindi natatakot. Akala nila, yung ginagawa nila, okay lang sa paningin ng Diyos. Sa Kanya, okay lang, pero sa paningin ng Diyos, hindi. Opo. Kaya sabi po rito, yung Diyos. Sino ba yung Diyos? Sabi diyan, ngunit sa pamamagitan ng umaapaw na baha, Kanyang lubos na wawakasan ng Kanyang mga kaaway, huli ng Kanyang mga kaaway sa kadiliman. Kaya yung Diyos, galit siya. Saan? Galit siya sa kasamaan ng tao. Hindi siya sa tao galit, sa kasamaan ng kanilang ginagawa. Kaya sabi doon sa Roma chapter 1 verse 18, ang Diyos ay napupuot laban sa kasamaan at kalikuan ng tao. Ayaw niyang iwan yung maling buhay. Diba? Kaya tayo, galing tayo sa ganon. Dati tayo gumagawa rin ng katulad sa mga tao hindi nakakakilala sa Diyos. Pero nung naunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos at yung Diyos ay isang hukom, anong ino-offer ng Diyos sa atin? Forgiveness. Tama po. Tinawag tayo ng Diyos para i-offer ang forgiveness. Diba? Sa pamamagitan ng ating Panginoon. Yung forgiveness. Bakit forgiveness? May kaisipan yung tao, hindi naman ako masamang tao, wala naman akong ginagawa. Mari, sa batas ng tao, wala kang masamang ginagawa, di ka lumalabag. Pero sa batas ng Diyos, lumalabag tayo. Tama po? Kaya in-offer ng Diyos yung kanyang forgiveness sa atin. This is the good news. Tama po? Hindi lang forgiveness, sabi niya, paano yung penalty ng sin? Don't worry, it is already paid in full, once and for all. Saan ka nakakakita ng ganong kadakilang biyaya ng Diyos? Na ang tao, iniisip nila, mas mahalaga yung bagay sa mundong ito. Dito, ayokong pakinggan, ayokong saliksikin yung salita. Mas iniisip niya yung mga bagay sa sanlibutan ito. Yung sabi po rito, sa Amos chapter 9, verse 5 and 6, ang Panginoon ng Diyos na maukbo na siyang umihipon ng lupain, natutunaw lahat ng nanirahan doon ay tatangis. Lahat niyan tumataas na gaya ng Nilo. Lulubog uli na gaya ng Nilo ng ito. Siya ang gumagawa ng kanyang mga silid sa langit. Inilagay na niya ang kanyang pabilog na bubong sa lupa. Siya tumatawag ng tubig sa dagat. Ibinubuhos ang mga iyon sa ibabaw ng lupa. Sobrang dami ng kinuha na tubig ng Diyos sa dagat. Tama po? Kaya yung cycle, di ba? 24 hours, di ba? From the ocean, tapos sa lupa, iikot na naman yun, di ba? Yung cycle. Pero sobrang dami ng tubig na dinala ng Diyos. Hindi lang sa malapit sa tabi ng dagat, maging sa kalagitnaan ng lupa dumating. Dito sa atin, tama po? Malayo sa dagat yung mga yan, tama po? Malayo. Pero inabot. Kaya kung pag-iisipan mo, sino ba ang Diyos? Di ba? Yung mga Kristiyano, dapat kilala natin kung sino yung tatay natin sa langit. Di ba? Through the Bible, ipinapakilala nito kung sino ang ating Ama na nasa langit.
Ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ipinapakilala ng Diyos kung sino siya. Ito ako, bagamat ako ay may pag-ibig, nagpapatawad, subalit yung kasamaan mo, halimbawa ang bansang Israel, hindi ko palalagpasin. Tama po. Kaya yung salitang discipline sa kanila. Okay. Tayo, bilang mga Kristiyano, ano ang iniisip natin ngayon? Di ba? Sabi, kaya takulin mo sila ng bagyo. Takutin mo sila ng iyong buhawi. Punuin mo ang kanilang mga mukha ng kahiyan, O Panginoon, upang hanapin nila ang iyong pangalan. Sabi rito, habulin mo sila ng iyong bagyo. Kahit saan ka magtago, susundan ka, diba? Dalawa lang pwede, utusan ng Diyos ang pagpapala at utusan ng Diyos yung hindi pagpapala. Tama po? Kaya tayo bilang mga Kristiyano, dapat natin pag-isipan yung buhay Kristiyano natin. Tama po? Habang nagpapakita ng sign ng Panginoon, God's approaching yung second coming ni Jesus Christ, dapat habang tumatagal, mas nagiging close tayo sa Panginoon, sa salita ng Diyos. Mas nagiging malapit tayo. Eh, ang tanong, Pastor, di na ba kami mangangarap, mabubuhay? Hindi yun sinabi ng Bible. Pangarapin mo maging maayos ang buhay mo para makatulong ka at the same time, pangarapin mo rin maging mas malapit sa Diyos. Para hindi ka maging palalo pag ikaw ay naging matagumpay. Yun ang purpose. Kasi kung magtatagumpay ka, wala kang Diyos, magiging ano ka? Palalo. Mapagmalaki. Magiging mayabang ka sa sarili mo na, nagawa ko to, ganito. Pero kung merong Diyos at the same time, tinulungan ka mag-success, sasabihin mo, salamat sa Diyos. Bagamat hindi ko kaya to, pero binigyan niya ako ng kakayanan magawa ito. Tama po? Siyempre, ibabalik ko rin sa ito pagdating ng panahon, Panginoon. Diba? Pero may mga tao, hindi ganun ang iniisip. Ang iniisip nila, para lang sa physical na aspeto lang. Dito lang. Inubos yung maraming panahon, di ba? Yung kumpara sa 70 years to 80 years, mas maraming time sila doon kaysa para sa eternity. At biglang yung buhay minsan ay naglalaho. Okay? Eh sabi po, mapayat, masiraan nawa sila ng loob ng pakialanman. Malipol nawa sila at mapayat. Malaman nawa nila na ikaw lamang na Panginoon, ang pangalan ng sa buong lupa ay kataas-taas. Alam mo, yung mga tao, sabi ng Bible, yung mga gobyerno ngayon, di ba, pag nagtalumpati, ang presidente nagtalumpati, meron na tayong ilang bilyong flood control. Ganun ganito natapos na. Pagkaraan lang ng ilang panahon, pumasok ang maraming tubig sa Pilipinas. Yung mga netizen, kinukot yung sinasabi niya habang lubog sa tubig ang buong Pilipinas. Nasaan yung billion flood control project? Tama po? Saan yung gobyerno ay pinakahiya ng Diyos? Diba? Mapalakpakan ka, pero sa Diyos hindi siya masaya sa'yo. Diba? Ilang bilyong control, flood project. Sige, tignan natin kung may magagawa ito. Tama po? Kaya, walang magagawa ang tao pagdating sa kagustuhan ng Diyos. Tama po? Wala tayong magagawa. Ang kailangan natin, kilalanin ng Diyos. Hanapin yung kalooban ng Diyos. Tingin natin, ano ang gusto ng Panginoon gagawin, yan ang dapat hahanapin ng tao. Kaya sabi, kaya kayo, huwag kayong manuya, baka ang pangalis sa inyo magsitibay sapagkat ako'y Si Isaiah, nagpropesiya, sabi niya, ako'y nakarinig ng utos ng pagkawasak. Kanino po? Mula saan? Mula sa Panginoong Diyos ng mga buk sa buong lupa. Ano yung prophecy ni Isaiah? Nakarinig ako ng utos. Ano ang utos ng Panginoon? Pagkawasak. Diba? Actually, ang bansang Israel, pansamantala, nawasak. Subalit sila na ng balik. Ano po? Pero ang mundong ito, parang damit na unti-unting nasisira, naluluma. Yung mundo, sabi ng Bible. Kaya yung mundong ito ay hindi na magkakaroon pa ng solusyon. Ano po? Mamaya malalaman niyo kung bakit walang solusyon sa mundong ito. Kasi isinulat din sa Bible. Okay? Kaya sabi, nasa pamamagitan din ito,
ang daigdig no na inapawan ng tubig at nagunaw. Ito po, tapos na yung talatang ito. Tama po? Itong verse 6, tapos na. Tama po? Pamamagitan din ito ang daigdig noon. Ang tinutukoy dito ay panahon ni Noe. It is already finished. Naintindihan niyo po? Dapat maintindihan natin yung salita ng Diyos. Kapag naintindihan natin yung salita ng Diyos, naintindihan natin kung ano ba yung sinasabi ng Diyos. Dapat maintindihan natin yon. Kaya sabi, sa pamamagitan din nito ang daigdig noon, inapawan ng tubig at nagunaw. It is already finished and fulfilled. Tama po? Tapos na. But of course, sa verse 7, mayroong on the way. Ngunit sa pamamagitan ng ganitong salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy. Kaya sinabi ng Bible, hindi na magugunaw ang mundo sa pamamagitan ng tubig, pero sa pamamagitan na lang ng apoy. Through the fire. Sabi, inilalaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. Kaya yung kasalukuyang, ano daw? Kasalukuyang langit at lupa. Iniingatan ng Diyos para saan? Para sa apoy. Ano po? Nakaredy na yung mga nuclear bomb. Sapat na yung ginawa ng taong nuclear para ang mundong ito ay masunog sa loob lamang ng ilang minuto. Pag pinasabog lahat ng mga malalaking bansa, Amerika, Russia, China, France, sabay-sabay yung kanilang mga nuclear bomb, ang Pilipinas ay malulusaw. O ang buong mundo ay malulusaw. Sapat na yung ginawa nila. Ang Russia, mayroong nuclear na 15,000 na bomba na ginawa. Isa lang yung dalawa yung binagsak sa Japan, halos malusaw, di ba? Yung dalawang lugar sa Japan. Mas 100 times yung develop nila. Kaya yung mundong ito, malulusaw sa apoy, sabi ng Biblia, hindi na magugunaw sa pamamagitan ng tubig. Kaya sabi ng Diyos kay Noe, hindi ko na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Pero magugunaw siya muli sa pamamagitan ng apoy. Kaya, kung titignan natin yung mundo, di ba? Parang wala nang future. Di ba? Ang nakakaawa yung mga tao na walang pag-aasa sa Panginoon, di ba? May nakita ko sa Laurel, habang tinitignan niya yung bahay at mga sasakyan niya, inaagos, umiiyak siya. Iyak. Yung lahat ng mga pinag-ipunan niya ng pawis at nakikita niya tinatangay ng bahay. Umiiyak siya habang naawa ako, di ba? Nakakaawa, tignan sila. Kaya sabi ko, sana matagpuan nila yung pag-aasa sa Diyos. Kasi sabi nga, back to zero sila, pero hindi nila alam paano magsisimula yung buhay. Tama po? Siguro tayo, hindi masyadong painful sa atin, pero kung tayo na sa kalagayan nila, siguro, mas maintindihan natin sila. Yeah. Kaya sabi ng Bible, dapat yung tao manatalik sa Diyos. Sabi, kapag sinasabi nila ay, kapayapaan, katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasa. Kumbaga, inisip nila, matibay itong bahay ko, nasa city ako, di ba? Pero, biglang-bigla kahit matibay yung bahay mo, nasa city ka, dumating yung malaking flood, pinuntahan ka. Iniisip mong safe ka, pero napuntahan ka pa rin. Tama po? Kaya, habang iniisip mo, okay naman ako dito, tiwasay naman ako, pero biglang dumarating yung ganong pangyayari na hindi mo inaasahan. Sino makapagsasabi, sa Naga ay napakagandang lugar. One of the developed city yan, di ba? Kaya city, maunlad na bayan. Pinasok ng ganong kataas ng tubig. Hindi ko ma-imagine kasi paikot-ikot ako dyan nasa Katanduan. Madalas kami nagmumotor dyan sa lugar na yun. Napakaganda ng lugar. Pero naisip ko, paano nangyari yung tubig umabot halos hanggang sa dibdib ng tao. Di ba? Kaya, kung iniisip ng tao, safe ako dito, may kapayapaan, kung ang ating shelter ay dito lang sa mundong ito, hindi sa Diyos, hindi po yan matibay.
Di ba? Pero kung ang shelter natin ayan sa Diyos, sabi ng Bible, tayo ay nanganganlo sa Diyos. Nanganganlo sa Diyos. God is our refuge, di ba? Nanganganlo. So, hindi tayo masusurprise. Diba? Sapagkat alam natin, kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, meron tayong pananampalataya sa Diyos, ano man dadaanan natin ay mananatili tayong tutulungan ng Diyos. Sabi, ano ang dapat gawin ng mga ligtas? Ano bang dapat natin gawin sa ganitong senaryo na sitwasyon? Una, sabi ng Bible, sabi, dapat daw ano? Dapat daw magbantay. Tama po? Anong ibig sabihin na magbantay? Sabagat hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Actually, sabi ni Paul, maging gising kayo lagi. Ang ibig sabihin, ang inyong pananampalataya ay dapat laging gumagawa para sa Panginoon. Huwag lamang para lagi sa material, sa sanlibutan ito. Sabi, magbantay kayo. Magbantay. Tama po? Kasi sabi po ng Bible, sabi po, okay, sabi po dito, sa Mateo chapter 24, sabi po dito sa Bible, okay, verse 40 hanggang 42. Sabi, kaya may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Sabi, meron daw ano? May kukunin. Petisyon, di ba? O, pagdating ko dyan, isasama na kita, pinitisyon ka, puntang Amerika. Mo ko dyan, kukunin kita. Pero yung problema dito, yung iiwan. Kaya iniisip nila, oh, pag naiwan ako, may pag-asa ka. Para namang ang Diyos ay mayroong complicated na kapahayagan dito. Pag kinuha ka, tapos may naiwan, babalikan ka pa. One time na kukunin, wala nang babalikan. Hindi katulad ni Christine, babalik pa, di ba? Pag dumating ang Panginoon, kukunin ka dahil ikaw ay ano, kanyang anak at ligtas ka. Kukunin. Tama po? Kaya sabi ni Jesus, ako'y babalik, inihanda ko kayo ng lugar doon sa langit, sa bahay ng aking Ama. Maraming silid, inaghanda ko kayo. Pero, kailan ka babalik, Lord? Sabi ng mga disciples, pag nakita niyo yung mga bagay na ito, kalamidad, kabuluhan, gera, at yung war, hindi ba? Pagka walang bagyo sa kanila, may gera naman. Ngayon, yung balita, pinabasa ko, sinusubaybayan ko ang Israel. Nagpasapog na ng ilang missile sa Iran. Yung una sa Gaza, tapos sa Lebanon, ngayon sa Iran. Pagkatapos, pagka nag-leak yung war, magkakaroon ng pagkakaisa yung mga bansa laban sa Israel. Tama po? Magkakaroon ng gera. Sabi ng Bible, maririnig nyo yung mga bagay na ito. As the time, as Jesus approach, sinasabi niya, habang paparating ang Panginoon, ito yung sign. Diba? Yan sabi niya, dapat kayong magbantay at maging handa. Yan sabi rito, pagdating ng Panginoon, may kukunin, pero may iiwan. O yung masaklap, yung maiwan. Hindi ba? Kaya tayo bilang mga ligtas na kung meron pa kayong kulang pa sa kaunawaan ng kaligtasan, wag po kayong mahiya magpa-counseling sa pastor. Kasi kaya binigay ng Diyos ang pastor para tulungan kayo, maunawaan yung biyaya ng Diyos, yung kaligtasan muna, para pagkatapos nun saka kayo maglilingkod. Kung meron pa kayong kulang na parang meron pa akong question pastor sa salvation o ganun, huwag po kayong mahihiya magtanong. Bakit po? Bakit mo ikahihiya kung may kulang ka pa ang nakataya yung eternity mo?
Free nga yun eh. Huwag kayo mag-alala. Di ko kayo sisingilin. Walang bayad. Doktor may bayad, di ba? Sabi wala. Free. This is my calling and my duty. Di ba? Kaya merong counseling minsan. O, kumusta? Naintindihan mo ba yung kaligtasan mo? Naintindihan mo, binatawad ka na ng Diyos. Paano yung kasalanan mo bukas? Bayad na ba? Ganun ganito. Pag namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Di ba? Kung tama yung understanding mo sa redemption, sa pag-ibig ng Diyos, sa dugo ng Panginoon, may assurance ka. Kasi yung assurance mo, wala sa isip mo, nandun sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. Pero kung may kulang pa, dapat wag mahiya magtanong. Huwag mong itaya yung kahihiyan mo para mawala yung eternity. Kaya habang nandito pa kami, di ba? Kasi pag kinuha na kami, wala na kayong matatanong. Tama po? Siyempre, alam na naman nangaral ka ng kaligtasan, di ka masasama, di ba? O, pag dumating ang Panginoon, kukunin na yung mga totoong tagapangaral, mga ligtas. Sino pa matatanong nila? Wala na. Wala na mga ngaral ng totoong Ebanghelyo. Kinuha na ng Panginoon. Sabi diyan, kukunin. Pagdating niya, may kukunin at may iiwan. No, sino pang matatanong mo? Yung matatanong na yung mga false pastor and false teacher na lang may iiwan. Hindi ba? Maraming false pastor sa ating panahon. Kaya yung false pastor, ang malaking problema, nag-spread ng false teaching. At dahil sa false teaching, nag-spread, dumami yung false believer. Kaya dapat i-check yung salvation based on the Scripture. Diba? Scripture. Kaya sabi ni Jesus, magbantay kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Diba? Kaya kahit natutulog tayo, pag dumating ang Panginoon, kasama ka. Kahit nagtatrabaho ka, kung ligtas ka, pag dumating ang Panginoon, kasama ka. Ano po? Habang gumagawa sa Panginoon, busy ka. Kaya nga, ako sabi ko, sana dumating ang Lord habang nagpipreach ako. Diba? Habang nangangaral ka ng Ebanghelyo, nag-mission ka, ay dumating ang Panginoon. Habang abala ka sa paglilingkod sa Diyos, dumating ang Panginoon. Kaya pwede po kayong maglingkod sa Panginoon kahit hindi kayo pastor, hindi kayo ano pa man. Walang position, walang title ang paglilingkod. Gumawa kayo ng para sa Panginoon. Naglilin, pwede, hayag, pwede rin. Di ba? Pwede po yan. Okay? So, yan yung sinasabi ng Biblia. Okay? Kasi sabi ni Jesus, sabi po doon sa John chapter 14, sabi niya, sa bahay ng aking ama, maraming tahanan. Sa bahay ng aking ama, si Jesus. Hindi naman yan sa ibang lugar, sa langit yan. Tama po? Sabi niya, kung hindi kayo sasabihin ko sa inyo na kay Papa roon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. Yun, magandang balita. Mawasak man ang mundong ito, masira man ang ating mga itinayo, naghanda naman ang Diyos ng lugar sa atin. Tama po? Para sa mga ligtas. Pero sa mga hindi ligtas, ang lugar na inihanda sa kanila ng Panginoon ay yung judgment, yung apoy. Kaya sabi, kung ako'y pumunta roon, may handa ko ang isang lugar para sa inyo. Sabi ni Jesus, ako'y babalik. Tama po? Kayo tatanggapin mo sa aking sarili. Babalik si Jesus. Alam nyo, hinihintay na lang ng Panginoon ay makumpleto yung maliligtas na mga hintil. Nakasulat sa Romans chapter 11 verse 25. Dahil lahat ng mga signs sa Biblia halos na fulfill na. Restoration of Israel, yung one world government pinopropose na ngayon, unti-unti na mga religion, isa lang ang Diyos, pare-parehas lang. Iba't ibang asing paniniwala, may isa lang daw Diyos. Kaya pag tinignan mo yung mundo, papunta doon sa ganong sitwasyon. Kung ano yung sinabi ng Biblia. Okay? Kaya sabi rito, dapat daw, sabi diyan, sabi ni Jesus, kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, sino po ito? Yan po yung church. Tama po? Yung church naghihintay sa Panginoon, di ba? Yung church. Yung church na sinabi sa Acts chapter 20 verse 28 that the church purchased by the blood of
Jesus. Naghihintay yan sa pagdating ng Panginoon. Kaya sabi diyan, pumunta ang Panginoon roon at pag naihanda ng isang lugar para sa inyo. Tama po? Yung church, kukunin na. Tapos na ang history ng mundong ito. Kaya sabi po ng Bible, sabi niya, magbantay kayo. Sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Alam mo, ito, walang nakakaalam kundi ang Ama. Surprise! Di ba? Kaya habang pinapangaral natin ang Ebanghelyo, hindi ba minsan sa church, sa Manila, dito, madalas bigyan natin ng diin tungkol sa Kristiyanong pamumuhay. Hindi ba? Kasi kailangan yung bunga ng salvation natin ay may Kristiyanong pamumuhay. Hindi lang ligtas ako, pero same person pa rin, same character, siya pa rin yung ginagawa. Hindi po. Kailangan ligtas ako, nababago yung buhay ko, nabago, tapos may Kristiyanong pamumuhay ako. Sumusunod ako sa church. Kasi ebidensya yan. Ebidensya yan ang gawa ng banal na Espiritu sa ating Kristiyanong pamumuhay. Diba? Kahit hindi ka perfecto, pero ang salvation mo ay perfecto, on the way, habang nananatili ka sa church, binabago ng Diyos yung pagkatao mo. Dati yung ugali ko ganito, habang nakikinig, nabago, hanggang pagharap natin sa Diyos, perfecto na tayo. Pag alis dito sa mundong ito. Kaya pag hindi po kayo nagbabantay, malaking temptation ang nakahanda para sa inyo. Sasabihin ni Satan, sasabihin niya, manumbalik ka na sa akin. Ang tagal mo na umalis. Matagal mo na akong iniwan. Diba? Bumalik ka na sa akin. Ang ibig sabihin ni Satan, bumalik ka sa dati mong makasalanang pamumuhay. Sasabihin ni Satan sa iyo, miss na kita. Bumalik ka sa dati mong pamumuhay. Diba? Masamang pag-uugali, pagkatao, balik ka. Diba? Sabihin ni Satan, tutoksohin ka. Kapag ang Christian life natin ay hindi lumalago sa Panginoon. Naintindihan niyo po? Kaya dalawa lang yan. Pagkaligtas natin, tuturuan tayo paano tayo mabuhay bilang anak ng Diyos. Tapos i-apply naman natin sa ating personal na pamumuhay. Kaya sabi rito, kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Maghanda. Tama po? Yung malaking pasalamat natin sa Panginoon, di ba? Ang lagi kong pasalamat sa Diyos, naunawaan ko yung biyaya ng Diyos. Yung salvation, naunawaan. Kaya kahit wala kang masyadong material na bagay, pero pag naunawaan mo yung dakilang biyaya ng Diyos, sa iyong puso meron kang contentment, satisfied ka, di ba? Kahit hindi ka masagana sa material na bagay. Kasi ang importante, meron kang peace of mind. Importante, meron kang hope. Importante, meron kang joy. Di ba? Kahit hindi marami yung bagay na meron ka, material, meron kang ganun sa puso. Makakapanatili ka. Diba? Yung joy, hindi nanggagaling sa material, nanggagaling sa kaaliwan, galing sa Diyos. Pag tayo napipigati, inaaliw tayo ng Diyos. Kahit marami ka ang pera, material, pag napighati ka, hindi ka maaliw sa material na bagay. Hindi ka ma-comfort, di ba? Pero kung mga Diyos nasa puso mo, aalilin ka. Bibigyan ka ng pag-asa. Dala. Sabi ng Bible, lahat ng mga, bago tayo pumasok sa karya ng langit, daranas tayo ng maraming pagdurusa. Yan yung sinabi ng Biblia. E sabi, bukod dito, alam ninyo ang panahon. Alam ninyo ang panahon. Sabi ni Paul sa mga Kristiyano sa Roma, alam ninyo ang panahon na ngayong oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo sumampalataya ng una. Sabi ni Pablo, malapit na sa atin ang kaligtasan. Ang ibig sabihin, kaligtasan ng katawan. Ligtas na yung kaluluwa, hindi ba? Yung katawan, hindi pa. Okay? Sabi ng Bible, doon sa 1 Peter chapter 1, verse 9, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan
ng inyong mga kaluluwa. Ligtas na ito. Tama po? Ligtas na. Pero yung katawan, hindi pa ligtas yung katawan. Mamamatay pa ito. Tama po? Kaya hinihintay natin, magkaroon tayo ng bagong katawan. Tama po? So, pag namatay yung katawang ito, muling bibigyan tayo ng Panginoon ng bagong katawan. Kaya habang hinihintay natin yon, sabi ng Biblia, dapat tayong gumawa sa Panginoon. Okay? Kaya sabi po dito, sapagkat ngayon, higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nung tayo sumasampalataya muna. Okay? Yan ang sabi ng Panginoon. Higit na mas malapit na sa atin. Sa 1 Corinthians chapter 16, verse 13, sabi rito, pakibasa po hanggang 14, 3 to 1, magmatsyag kayo, manindigan kayong matibay sa pananampalataya, magpakalalaki kayo, magpakatatag kayo. Lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. Yun daw yung dapat ngayon na iniisip at gagawin ng mga ligtas na Kristiyano. Magmatsyag kayo. Tama po? Manindigan kayong matibay. Manindigan sa katotohanan at sa tama. Huwag tayong pumayag na yung paninindigan natin sa katotohanan, yung pananampalataya natin ay bibilihin ng material na bagay. Siyempre, di ba, sabi ko nga sa mga taga-Banilan, pag-araw ng linggo, dito kayo. Monday to Friday, magtrabaho kayo, di ba? Pero pag Sunday o Wednesday, makinig tayo. Manindigan tayo na yan ang tama. Kasi yan yung spiritual feeding para sa atin. Tama. Kaya konti lang naman yung time na yun. 1.5 hour lang. Makikinig ka ng salita ng Diyos, 1.5 hour. Tama po? Kaya mas marami yung pakikinig ng Bible sa atin, mas kailangan kasi natin yung salita ng Diyos. Tama po? Para yung pagkain spiritual sa atin ay sumagana. Tama po? So, kung mas matagal tayo makinig, mag-aaral ng salita ng Diyos, mas marami tayong spiritual feeding. Sabi ni Jesus, hindi ka na lang sa tinapay na mabuhay, kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. In Matthew chapter 4, verse 4. Kung gano'n, mas kailangan mo rin ngayon yung pagkain spiritual. Kaya sabi diyan, magmatsyag kayo, manindigan kayong matibay sa pananampalataya, magpakalalaki at magpakatatag kayo. Nakikita natin yung bagay na ito, patatagin natin ang ating pananampalataya. Patibayin natin, di ba? Dapat tayo magpakatatag. Bakit po? Sabi ng Biblia, bago tayo makapasok sa langit, daraan tayo sa pagdurusa, kahirapan. Kaya yan po yung sinasabi ng Biblia. Kaya sabi, lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo saan? Sa pag-ibig. Pag-ibig sa iglesia, sa mga brothers and sisters, sa church, sa Panginoon. Gawin natin yun. May pag-ibig. Kaya kung ginagawa yan, sabagat iniibig ko ang Panginoon. Kaya kung ginagawa yan, sabagat iniibig ko ang iglesia, ang mga brothers and sisters. Kaya dapat gawin natin yon. Bakit po? Habang nakikita natin yung papalating na mas malapit ng pagbalik ng ating Panginoon. Okay? Kaya sabi, kaya nga huwag kayong matulog, gaya ng mga iba, kung di manatiling handa, magpakatino. Sabagat ang mga natutulog ay sa gabi, at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Ngunit palibhasa, mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo, isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Ang ibig sabihin ng helmet, this is our protection. This is a doctrine and teaching, na correct teaching of salvation. Alam mo yun sa Biblia. Tama po? This is your protection. Tama naman yung promise ng Diyos sa akin. Kahit na nakikita ko ito, kailangan kong maging handa, gumawa para sa Diyos. Okay? Nasabi po, sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatama ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo itinalaga sa galit ng Diyos. Tama po? Ang ibig sabihin, hindi tayo itinalaga para sa hukuman ng Diyos. May mga tao na itinalaga sa hukuman ng Diyos. Tama po? Sa araw ng paghukom, tatayo sila sa galit ng Diyos, sa paghukom ng Diyos, dahil hindi sila sumampalataya. Pero tayo, yung church, sabi, hindi kayo itinalaga sa galit
ng Diyos. Ibig sabihin, hindi kayo itinalaga sa araw ng paghuhukom. Yung galit ng Diyos ay mangyayari, ma-fulfill sa araw ng paghuhukom. Tama po? Hindi tayo itinalaga doon. Yung galit para sa atin, kinuha ni Jesus Christ. Yung judgment para sa atin, instead na sa atin ipataw, kay Jesus Christ itinataw. Kaya hindi na tayo itinalaga sa galit. Kaya sabi niya, magpakatino kayo, magpakatatag kayo, gumawa kayo para sa Diyos. Yung judgment sa iyo lumagpas na dahil kay Jesus Christ dumating. Yan po yung pananampalataya na itinuro ni Jesus ng mga disciples. Hanggang ngayon, tinuturo dapat sa church. Actually, yung salvation, yung pananampalataya, dapat lagi tayong nire-remind. O ito dapat tayo, itong gagawin, ito ang lagi nating alalahanin na yung pag-ibig ng Diyos. Kapag inaalala natin yung kaligtasan, inaalala lagi natin kung gaano tayong inibig at tinatawag ng Diyos. Kaya sabi dyan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na namatay dahil sa atin. Upang tayo magising o tulungan, mabuhay tayong kasama niya. Namatay si Kristo dahil sa atin. Dahil sa iyo at dahil sa akin. Gaano kadakila yung ganong bagay. Sabi ng Bible, namatay si Kristo samantalang nung tayo makasalanan pa. Tama po, pinakita niya yung kanyang pag-ibig sa atin. In Romans chapter 5 verse 8, sinabi niya, pinakita niya yung pag-ibig niya sa atin. Samantalang nung tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Pwede ka bang mamatay sa taong hindi naniniwala sa iyo? Pwede ka bang mamatay sa taong humahamak at lumalait sa iyo? Pwede ka bang mamatay sa mga taong mga masasama? Siyempre, hindi tayo pwedeng mamatay sa kanila. Pero si Kristo, ang ating Panginoon, namatay para sa kanila. Sa akin, bilang isang masama, namatay si Kristo para sa akin. Kaya nakatagpo ako ng biyaya at pag-ibig sapagkat naiintindihan ko, ako'y isang masama at makasalanan, katulad ng sinabi ni Paul, subalit nahabag ang Diyos sa akin. Kaya tayo, nandito ngayon sa ilalim at habag na biyaya ng Diyos. Sabi po rito, ngunit ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. Wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatino, magpigil sa sarili, alang-alang sa inyong mga panalangin. Ano po yung prayer natin ngayon? Di ba? Alam nyo, siguro kaya hindi pa tinatapos ng Diyos yung mundong ito. Gusto niya bang maligtas pa, marami pa. Tama po? Kaya kapag kayo po ay may pera, meron kayong mga resources, huwag lang po niyong gamitin para sa physical na kasiyahan nyo. Gamitin nyo din para may maligtas na kaluluwa. Kasi kung kayamanan nyo dito sa lupa, i-invest nyo sa Panginoon, sa gawain, pagdating nyo sa langit, meron tayong may kayamanan tayo. Tama po. Sabi, huwag ka mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, sa langit. Ang ibig sabihin, anong meron ka, gamitin mo para sa Panginoon. Para yung mawala man ang kayamanan mo sa lupa, pero sa langit meron kakapul. Yan ang sabi ng Biblia di ba? So, kung ano yung sinabi ng Biblia, yan ang sinasabi ng Diyos sa atin. Huwag tayo magduda, di ba? Kaya sabi dyan, gumising ka, palakasin mo ang mga bagay na natitira, na malapit nang mamatay, sapagkat hindi ko natagpo ang ganap ang iyong mga gawa sa harapan ng aking Diyos. Kaya alalahanin mo kung paano mo ito tinanggap, narinig, tuparin mo ito, magsisi ka, kaya kung hindi ka gigising, darating akong gaya ng magnanakaw, hindi mo malalaman kung anong oras ako darating sa iyo. Actually, this is one of message of our Lord Jesus Christ sa church, sa 7 churches, sa Sardis. Sabi niya, ikaw na Kristiyano, na tumalikod, gumising ka, manumbalik ka sa Panginoon. Sabi niya rito ay, magsisi ka. Dalawang repentance sa Biblia, di ba? Una, repentance sa sinner, one time lang po yun. Repentance ng born-again believer, sometimes, many times. Pag ayaw sumunod, kung minsan, di ba? Ibig sabihin, pag anak, minsan ayaw sumunod, still, anak ka rin, di ba? Pero, pag hindi nagsisi, bumalik sa Panginoon, ipapadala ng Diyos yung salitang disiplina. Kapag sabi ron, sapagkat ikaw ay tinuturing niyang anak. In Hebrews chapter 12, nakasulat,
na yung disiplina ay para sa isang anak lang, hindi para sa hindi anak. Siyempre, pag ginamit yung salitang anak, para sa ligtas. Tama po? Hindi mo para sa hindi born again. Eh sabi diyan, yung church na ito, minensahe, binigyan ng mensahe ni John, magsisika, manumbalik ka, yung Christian life niya, umalis sa Panginoon. Okay? Sa Mark chapter 13, verse 31, sabi po, basahin po natin, 3 to 1, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay nililipas. Ngunit tungkol sa araw o oras na iyon, ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. Sabi po, ang langit at ang lupa ay lilipas. Hindi po ito yung bagong langit at bagong lupa. Yung langit at lupa na yan, yung binabanggit sa Biblia na lilipas, ay yung binanggit kanina sa Bible, sa 2 Peter chapter 3. Sabi po dito sa verse 7, ang kasalukuyang langit at lupa, kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy. Tama po? Kaya, yung langit at lupa na iniingatan ngayon ay malulusaw dahil sa apoy. Alam niyo kung anong apoy? Nuclear. Nakaredy na yung nuclear para lusawin ang mundong ito. Ginawa na ng tao yung gagamitin ng Diyos. Kaya pag na-research mo sa internet, ilang nuclear ang reserve ng Russia? 15,000 yata. Ang Amerika, 16,000. Pag pinasabog lahat yun, sabay-sabay ang mga nuclear bomb ang nagpalitan. Sabi ng Bible, yung pinaka matigas na bakal ay malulusaw because of heat. Dahil yung heat, yung radiation ay mainit. Pag tumama sa bakal, malulusaw yung tao. Tayo, malulusaw tayo pag tinamaan ka ng nuclear. Walang matitira. Yung pinakamatigas na bagay ay kaya lusawin. Yung dinevelop ng mga scientists ngayon na ginawa noon sa panahon ni Einstein na atomic bomb, dinevelop nila 100 times yung lakas kumpara noon. Okay? Kaya sinasabi nila na mga expert, ready na yung lahat ng bagay. Naka-destined na ang mundong ito para sa World War, Third World War. Pangatlong gera, nakahanda na. Ano po? So, bago mangyari yun, siyempre yung mga born again, para hindi magkano, kukunin ng Panginoon. Bakit po mangyayari yun? Sapagkat sinabi ng Biblia, hindi mo yan mapipigilan ng tao. Kaya tayo, anong iniisip natin ngayon? Diba? Kung nangangarap pa po kayo ngayon, walang problema doon, pero huwag yung kalimutan ng Diyos. Diba? Ay, gusto ko bang maganitong pastor? Huwag lang. Pero huwag mong kalimutan ang Diyos. Kasama dapat siya sa plano mo, hindi lang ikaw. Tama po. Kung magtagumpay ka sa mundong ito, kasama mo rin ang Diyos dapat. So dapat na lang isipan natin, hindi lang para sa sanlibutan ito. Kaya sabi ko dito, ngunit tungkol sa araw oras na yan, walang nakakaalam. Surprise. Sabi, kayo mag-ingat, kayo magbantay sapagkat hindi niyo nalalaman kung kailan ang panahon. Mag-ingat tayo, magbantay. Yung sinasabi ng Biblia yamang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Ano ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging maka-Diyos? Sa verse 12, sabi po, 2 Peter chapter 3 verse 12, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ay sabi, anong buhay o pagkatao, anong uri ang nararapat sa atin? Sabi ng Bible, banal na pamumuhay at pagiging maka-Diyos. Mahalaga po yan. Sabi, hinihintay pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab, yung kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang sangkap ay matutunaw sa init. May example ba yung paglusaw na meron? Sodom and Gomorrah. May evidence, pinuntahan nila, nakita nila, puno ng sulfur yung area. Pag sinindihan mo, nag-a-upward. Ano ngayon?
Pinaulanan ng Diyos ng apoy at asupre ang Sodom and Gomorrah. Ano po? Kaya, kung titigan natin yung Bible ay very clear. Yung plano ng Diyos. Kaya kung kayo po, nabubuhay pa sa mundo ito. Sa panahong ito, nabubuhay tayo. Sa panahong nakikita at ipinapakita ng Diyos yung nalalapit niya pagbabalik. Sa mga taong hindi ligtas, wala silang kaalaman tungkol dito. Di ba? Ano naman? Hindi nila naiisip yung ganong bagay. Pero sa mga taong nasa church, nakarinig ng salita ng Diyos, meron silang kaalaman tungkol dito. Dapat alam natin kung ano ang ating gagawin. Ngunit ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo ng ano? Bagong langit at na bagong lupa. Kaya yung mundong ito, papunta sa pagkawasak, sapagkat sabi ng Biblia, kayong mga Kristiyano, mga ligtas, mga anak ng Diyos, maghintay kayo. Naghihintay tayo ng bago. Tama po? Ang ibig sabihin ng bago, may luma muna bago maging bago. Tama po? Bagong langit at bagong lupa. Hindi ho, luma. Ito, lumang langit at lupa. Tama po? Papunta na yon sa pagkawasak. Tayo naghihintay ng bagong langit at lupa. Kaya pag nakikita nyo, bakit ganito yung mundo? Parang wala nang safe sa mundong ito. Papunta na sa pagkawasak kasi gagawa ang Diyos ng bagong langit at lupa para sa mga ligtas. Ano po? Kaya yan po yung plano ng Diyos. So tayo bilang mga Kristiyano, kung ligtas, pag-isipan nyo mabuti. Yung Christian life, sabihin natin na tama ba yung nilalakaran ko sa Panginoon? Ano? Lumalakad din ba ako sa kalooban ng Diyos? Dapat meron tayong ganung question. Kasi sabi ng Biblia, mag-ingat tayo, magbantay tayo. Di ba? Sinasabihan niya, hindi po yung mga hindi ligtas. Ang sinasabihan diyan, mag-ingat tayo, magbantay. Ang sinasabihan po diyan, mga ligtas. Hindi sinabing mag-ingat ka, magbantay. Hindi mo nga alam yung plano ng Diyos, paano ka mag-iingat, magbabantay. Tayo, narinig natin yung mga aral na yan sa Biblia, alam natin. Kaya sabi ng Biblia, mag-ingat ka, magbantay, habang paparating ang iyong tatay, di ba? Sa langit. Pabalik ang Panginoon. Kaya sabi diyan, sapagkat narito, ako'y lumilikha ng bagong langit at bagong lupa. Tinanggit sa Biblia yun. Ang Diyos, lilikha ng bagong langit at lupa. Hindi katulad ng lupa at langit ngayon na masusunog at mawawasak. Tama po? Kaya siguro, kaya sinabi ng Biblia, ang mundong ito ay itinalaga sa pagkawasak. Kailangan maglikha ng bago ang Diyos. Bakit po? Ang mundong ito punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng kasalanan. Katulad sa panahon ni Noe, nang nakita ng Diyos ang tao ay puno na ng kasamaan, nilipol, di ba? Kaya pag binasa mo yung Bible, puro judgment, puro control ang Diyos. Pag tinignan mo sa Genesis, ang unang sabi ng Panginoon, wag kang kakain ng bunga na nagbibigay ng kalaman ng mabuti at masama. Pag kumain ka niya, mamamatay ka. Sinuway ng tao yung utos ng Diyos. So, ginad si Adan at si Eve ng Diyos. Di ba? O dahil sa iyong pagsuway, kakain ka, sa pamamagitan ng iyong paghihirap, pagdurusa, ikaw naman, Eve, manganganak ka sa maraming pagdurusa at paghihirap. Tama po? Consequence ng kasalanan at ang lupang ito ay hindi magbibigay ng pagkain kung hindi bukali. Tapos, expulsion sa Garden of Eden. O, pagkatapos sa panahon ng pag-subay ng tao sa panahon ni Noe, napuno na naman ang kasalanan, ginudge na naman ng Diyos ang tubig, yung tao sa pamamagitan ng tubig. O, pagkatapos, yung pagtatayo ng Tower of Babel, hindi ba? Nakita ng Diyos ang tao nagtatayo para makilala sa buong mundo because of their pride, ibinagsak ng Diyos. Ikinalat sila sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkatapos yung Israel, nung nabuo bilang isang bansa, dahil sa kanilang pagtalikod at pagsuway, ginudge na naman sila ng Diyos. Ikinalat din sila sa iba't ibang panig ng mundo. Every time na ang tao ay gumagawa ng ganon, ang Diyos nag-i-intervene. Tama po? Okay, huwag ka magpatuloy dyan. Kaya yung Israel, ginudge sila for almost 1,900 years. Tama po? After 1,900 years, ngayon sila ay nakapanumbalik na sa Panginoon. Iyan isa sa mga fulfillment prophecy ng second coming ni Jesus. Hindi ba?
So lahat ng bagay, tingnan niyo ang Panginoon. Ba? Kaya sabi dyan, gagawa siya ng bagong langit at lupa. Sa Revelation chapter 21 verse 1, sabi ni John, yung book of Revelation, ipinakita ng Diyos kay John. Sabi niya, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Sabagat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala. Kaya sinabi dito, pinakita ng Diyos kay John kung ano yung gagawin ng Diyos in the future. Tama po? Sabi ni John, pinakita ng Diyos sa akin ng isang bagong langit. Yung Bible ay 2,000 years na halos yung nakakaraan. Isinulat ni John yung talatang ito. Sabi niya, yung unang lupa ay lumipas na, unang langit at lupa ay lumipas na. Nung isinulat ito na dyan, nabasa ng mga tao, hindi pa nila masyadong naintindihan. Bakit naman yung nilikhang unang langit at lupa ay kailangan mawasak, lumipas? Ngayon, maintindihan natin kung bakit kailangan ng unang langit at unang lupa ay lumipas, mawasak. Bakit po? Sapagat yung unang langit at unang lupa na nalikha ay napuno ng kasalanan at kasamaan. Kaya sisirain ng Diyos. Tama po? So gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa. Kaya sabi dyan, yung luma, mawawala, maglalaho. Hindi makakapasok doon ang mga bagay na marumi. O sinang gumagawa ng karumal-dumal, di ba? Ano makakapasok doon ang hindi ligtas? Tama po? Ang sabi, anumang bagay na marumi ay ang mga sinner. Tama po? If you are the sinner, hindi ka makakapasok doon. Tama po? Hindi ka naman ligtas o born again. Paano ka makakapasok? Sabi rito, kundi sila lamang sila na nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Aklat ng buhay. Tama po? Yung Kordero ay sa pangalan ni Jesus. Tama po? Sabihin, dahil kay Jesus, kaya tayo naligtas. Dahil kay Jesus, kaya tayo nagkaroon ng pangalan sa aklat ng buhay. So, sabi dyan, yung makakapasok lang doon ang nakasulat sa aklat ng buhay. Sabihin, sino po yung nakasulat sa aklat ng buhay? O kung kayo ay residente ng Pilipinas, ang mga pangalan natin ay nakasulat dito sa Pilipinas sa ating PSA. Tama po? So, nandiyan ang mga pangalan natin dahil residente tayo ng Pilipinas. Kung tayo naman ay residente ng langit, nakasulat na rin yung pangalan natin dito, nakatala. Para sa buhay na walang hanggan. Pag-alis dito, sabi ni Jesus, papasok ka sa bagong langit at lupa. Ano po ba yung pastor? Huwag niyo na akong tanongin sa akin. Pag nandun na kayo, sa kanila lang maintindihan. Hindi ba? Basta sinabi ng Biblia, bago. Ibig sabihin, bago, papalitan nga yung luma. Tama po? Yun yun. Diba? Paano yun? Bahala na ang Diyos. Basta paniwalaan natin na ang Diyos gagawa ng bago. Dahil itong lumang ito ay papunta sa pagkawasak. Di ba? Gugustuhin mo bang tumahan dito ng pangwalang hanggan sa lupang ito na darating ang araw, puno ng gera, puno ng, di ba, kaguluhan. Paano matitira dito? Wala kang kapayapaan dito. Tama po? Wala tayong kapayapaan sa mundong ito. Kaya, aalisin tayo ng Diyos dito. Okay? So, kaya yun po, sabi dyan, hindi makakapasok doon ng anumang bagay naman. Kaya, yung title ng ating sermon ay maghanda sa pagdating ng anak ng tao. So, dapat tumulong tayo sa church, tumulong tayo sa evangelism, gumawa tayo para sa Panginoon kasi individual naman yung reward. Tama po? Yung church, may mga programa ng evangelism. Ang gusto ko ngayon, evangelism kasi yun ang kailangan ng tao, salvation. Hindi mo maibigay yung physical na aspeto nila. Pero maligtas yung kaluluwa nila, tatanawin nila yung pang walang hanggan. Tama po? Kaya pagpalain ng Diyos yung church natin, no? Para kung meron tayong pinagpala ng Diyos, pupunta tayo sa mga mission, dadalhin natin yung Ebanghelyo para ipangaral sa mga tao. Katulad yan, hopeless. Actually, that time nung nagbagyo ang Yolanda sa Leyte, gusto ko talaga pumunta ron. Pero inalaw ng Diyos, nakapunta ako doon. Nagkandak ako ng maraming beses na Bible seminar sa mga pastor, sa mga churches. Kaya inalaw ng Diyos kasi gusto kong nadala yung Ebanghelyo sa kabila ng sitwasyon na hopeless yan. Hindi ka man makabigay ng relief goods. Pagdating mo doon, may dala ka bang relief goods? Wala ho eh. Ito lang, Bible.
Hindi man kayo makakain ngayon, pero maligtas kayo, may eternity naman kayo matatanggap, di ba? Kaya po, mga brothers and sisters, I challenge you na magkaroon tayo ng ganong kaisipan. Kahit marami tayong kahirapan sa mundo ito, lilipas din yan eh. Matatapos din po yan. Ang mahalaga, maghanda rin tayo pagpasok sa kabilang buhay na inihanda ng Diyos. Huwag lang tayo dito sa mundo. Amen po? Tayo manalangin. Dakilang Diyos, tulungan niyo po kami na magawa po namin ang inyong kalooban. Tulungan niyo po yung mga nakinig ng mensahe ito. Nawa po sa kanilang mga puso ay magkaroon sila ng pagnanais na makibahagi sa inyong gawain, sa kalooban ng Diyos, sa pagpapahayag ng Ebanghelyo para po sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Salamat po sa ating Panginoon at ganoon din po sa ating pastor sa napakagandang mensahe po na naibahagi po sa atin. At muli po, awitan po natin ating Panginoon. Awitin po natin ang hymn number 256. Hymn number 256 po, 256.